Oh, ito Pero magkukwento sa sige, atin. farm to market pag-usapan Oo. na natin kasi pina-audit ho yan Oo. ng Department of Agriculture Secretary sa utos na rin ng Pangulong Bongbong Marcos. Si spokesperson ng Department of Agriculture, ASEC Arnel de Mesa, ating pong makakausap. ASEC, magandang umaga po sa inyo. Maganda umaga po. Ay, Weng and Weng, Opo. double Weng. Magandang umaga po Salamat sa sa lahat ng oras. taga-subaybay. Opo, thank you sa oras. Sir, kumusta muna yung audit ng DA sa lahat po ng farm to market roads? Oo nga. Natanong ko yan kasi iba yung resulta ng datos na hawak po ni Senator Sherwin Gatchalian. Ang sinasabi niya, may 10 billion pesos na nalusaw sa farm to market roads. Yun po ba ay nasilip din ng DA? Weng, yung inuuna muna naming audit ay yung mga tinatawag namin na reportedly completed Mhm. sa DPWH. Pero doon sa nakikita namin sa field ay kunwari completed pero sa amin ay wala kaming nakita kalsada. Mhm. Meron naman na completed sa kanila, sa amin naman ay ongoing pa. So yung kay Senator Gatchalian naman, yung team niya focus on the cost. So hindi pa kami pumupunta doon sa cost estimate. Kasi ang DPWH talaga yung sa kasi bidding at saka sa implementation. Inuuna muna namin yung physical presence noong karsada. Yun ang tinitingnan. Pero Base pareho- doon sa specification. Pero pareho nung bilang, 70, pinagbasihan noon ay 70,000 Kilometers. kilometers. Oo. Yes, tama yan. Yung record kasi namin, 130,000 yung nasa network plan, 70,000 yung natapos, at may 64,000 pa na gagawin. Mhm. In Sir, terms of kilometers. Opo, 64,000 Kilometers. kilometers. Okay. Sir, doon Yes. sa latest ninyo na audit, kasi dati no nakausap namin si Secretary Chu Laurel, ang sabi niya dalawa lang yung nakita nilang may problema o ghost. May nakita pa kayong karagdagan pa na problemado o kaya naman ay nakalistang tapos sa DPWH pero wala, non-existent ang farm to market road? Yung nakita namin, actually yung nabanggit na secretary, initially dalawa yon. Opo. Yung nakita natin ay 7 Mhm. na allegedly completed pero hindi talaga wala talagang karsada. So ito yung sa may Davao Occidental area. Mhm. Lahat po yun sa Davao Occidental? Yes. Pero, Tito, ang dami naman po nung nawawalang na multong farm to market road sa isang lugar lang. Uweng ito ay iba-ibang taon mula 2021 hanggang 2023. Yung audit kasi na ginagawa ng DA ngayon ay mula 2021 hanggang 2025. So nung 2021 merong 3, nung 2022 may 2, at nung 2023 ay 2 din. Critical kasi yung years Opo. kasi 2 years kasi yung validity ng pondo. So Opo. ibig sabihin nun, yung 2021 hanggang 2023, lapse na yung pondo nun. Pero babalikan niyo ba yung before 2021? Yung bakit 2021 kami nag-start, yun Opo. yung kasing yung BAFE namin o yung Bureau of Agricultural Fisheries Engineering, doon nagsimula yung mga database namin kasi wala pa kasing bureau nun. Newly created kasi yan yung bureau, base na rin doon sa batas. So doon kami nag-start, kompleto yung aming data doon. Okay. Yung pong sinasabing completed, pakilarawan nga, Ase, kung ano ang sinasabing completed. Kasi maaring ang farm to market road ay kailangan ba sementado yung farm to market? O basta't meron lang hong siguro ginawa na daan. Kahit walang patungo na semento? Kahit walang semento or tulay. Basta, paano ho ba ang pagsasalarawan sa completed? Ng completed. Technically speaking, ang karsada dapat ay PCCP o yung Portland Concrete Pavement. Okay. Portland Cement Concrete Pavement. Yes. Okay. So ibig sabihin, ang kapal nun ay on average is 8 inches. Ang lapad ng karsada ay 5 metro. Kumbaga, 2 lanes. Oo, pwede So, magkabilaan. yan ang- Dalawang linya na magkabilaan. Correct, Weng. Oo. So dalawa magkabilaan. So Opo. talaga dapat may makikita ka na sementadong daan. Opo. Pag sinabing FMR. Dati kasi gravel lang, compacted. Yes. Nung una.
So ngayon, base na doon sa specifications namin, kaya 15 million per kilometer O, ang kasi, standard cost. kasi kuwan na, nag-level up na, Hindi hindi ba na mahal yung graba. 15M per kilometer? Yun yung standard costing natin. Pero Mhm. bagamat sinasabi nga ni Sec Kiko doon sa pagdinig, kung gagawin niya bilang pribadong kumpanya, Oo. kayang bawasan ng 30% o Opo. hanggang 10 million per kilometer. Ay, di kung But ganun of pa. course, depende kasi yun sa geography, Oo. tsaka yung sa location. Mm-mm. Pag minsan malambot ang lupa, Mm-mm. kaya patag versus hilly o Oo. kaya rolling ang Sa bagay. topography. Opo. May iba-ibang cost. Tsaka, Actually, sa iba-ibang region, Oo. iba-ibang location, nag-iiba talaga ang costing. opo, Ang okay. farm to market roads ay from the halimbawa community na mga magsasaka, yung talagang taniman po nila, di ba, ASEC? Tapos it connects yung lugar na yan doon sa main road, ganun po ba yon? Para easy access ng mga magsasaka, back and forth. Meron kaming criteria Mm-mm. sa FMR network plan. Una, dapat may production area talaga kasi Yes. yun yung main purpose. Mm-mm. Pangalawa, kukonekta siya sa existing roads. Yes. Hindi pwedeng nakalutang Mm-mm. na ilalagay mo yung karsada mo tapos wala siyang dudugtungan. Opo. At pangatlo, yung tinatawag na road influence area in terms of prioritization, dapat yung ilalagay mo ay hindi parallel doon sa merong existing na karsada, baka masayang lang at meron na namang access road. Doon mo ilagay sa talagang may nangangailangan. So may Opo. minimum ho na haba lang muna ang pwedeng bigyan. Kunyari, hindi naman ho pwede na yung farm ay nandyan medyo malayo-layo pero konti lang distansya pwede lakarin, lalagyan mo ng road project agad. Hindi ganon. Oo. May minimum ba na haba? Dapat ay minimum 1 kilometer. 1 kilometer. Supposed to be. Opo. Minimum 1 kilometer. Okay. Kaya pala maraming Oo. maraming Asek- backlog. Pero sandali, partner, sorry Go ahead. Habulin ko lang. Ano ang klaseng farm na dapat lagyan? Sabi niyo may production area. Ang lagyan ng farm to market road. Hindi lang ba mga palayan, pati yung mga siguro yung mga niyugan, ganon. Yung ba yung mga pinipili? Ang gulayan. O gulayan or kahit Yes, livestock, basta may farm. basta may production area regardless ng commodity. Kung yan ay Okay. palay, mais, Opo. gulayan, mga coconut or Opo. ibang commodity. Basta Babuyan, ano yung siya, mga babuyan, agri-commodities. lalagyan din ba yung mga babuyan o kaya yung mga Hindi naman yung manukan? backyard. Kasama rin yan. Kasama Kasama rin. kasi production eh. Pero Oo. pati backyard, Yes. hiwa-hiwalay ang backyard. Buti na punto mo yan kasi may mga kababayan Diba? tayo na kanya-kanyang Kanya-kanyang backyard. bahay. Oo, So pwede kaya rin nga yun kasi, backyard eh. hindi, kasi pwede rin tumulong sa kanila yun kasi pangkabuhayan yan eh. Susupply Oo, rin sila pero sa gano'ng palengke. karami, Weng? Unless Oo. magkakatabing bahay yung may backyard Oo. alagaan ng baboy, ASEC. Pwede bang ganon? Kaya importante yung network para makita kung saan dadaan. Of course, may mga right of way issue yan. Correct. Yes. Yeah. So dapat maayos muna yung lahat supposed to be bago magkaroon ng construction. Ay kasi sinasabi ko yan kasi gusto natin na ma-encourage lahat maging magsasaka o farmer. Either dala niyo ho ay nag-aalaga kayo ng baboy, manok para ho, 'di ba? Pangkabuhayan nila 'yun eh. Ano ka naman pipiliin lang natin ang bibigyan natin ng farm to market roads, ASEC. Yes, tama yan. Tama. ASEC, dun po sa 7 na natuklasan ninyo na Ghost Farm to Market Roads, magkano ang total na halaga nito? Kung yan ay 15 million per kilometer times 7, so that's about magkano yan? 125 million. Pero 1 kilometer lang ba each ito? Most likely. Yung 7? Most likely. Okay, Yeah, so most likely. nasa 125 million agad ang nasayang natin dito. 105 million. Ganon agad karami yung ating nasayang na pondo dito. May mananagot? Nasubmit na namin yung report sa ating Pangulo dahil talagang pinag-utos talaga niya yung ganitong pag-audit. Copy dito sa report ng department ang DPWH And, being the implementing agency. So DPWH primarily ang may sala dito kasi hindi nila ginawa yun, dapat ay may pondo na. Ang nakalagay ba, pag sinabing completed, ibig sabihin na ilabas na ang pondo dito, ASEC, yung 105 million na pinag-uusapan natin. Bayad na sila. Kung titingnan natin, kasi nga 2021 hanggang 2023 to, tapos at bayad na yung project. My goodness. Di ba ito lang, kung ito ay Davao Occidental pa lang, mayroon pa bang ibang kayo nakikita sa iba, halimbawa Visayas at Luzon?
Doon sa record ay nani-report ng aming regional field Opo. offices Mm-mm. na ginagawa nga ng audit ngayon ng aming BAFE o yung Bureau of Agricultural Fisheries Engineering. Mm-mm. Karamihan nito ay nasa Mindanao, Mm-mm. specifically dito nga sa Occidental. Davao Occidental, Zamboanga. So, yan yung mga areas na merong ah, pero lahat naman nagre-report sa amin. Pero Mm-mm. ito yung mga areas na merong ganitong issue. Hindi lang ako mapakali, so kailangan ko pong tanungin ito. Wala bang pananagutan dito ang mga regional officers ninyo considering na pinaubaya sa DPWH pero hindi po na-monitor ang tanggapan nila na naglalabas ng pondo ang DA para dito and yet walang monitoring na ipatupad o hindi yung project? Tama yun, Weng. Actually, kasama doon sa dapat na trabaho ay i-monitor kasi may pondo sa monitoring Yes. ang DA at supposed to be yung bagong joint memorandum circular o joint administrative order. Ito ay napirmahan noong April o March ngayong taon. So- Pero ito nga ngayong taon. Pero dati kasi may mga administrative order din na na-issue Opo. na dapat nagmo-monitor nga rin ng DA. Mm-mm. Pero nabanggit din ni Secretary doon sa Senate hearing na dapat nga pipirma ang aming mga RAED o mga regional offices. Pero doon sa nangyayari ay hindi na pinapapirma yung mga regional offices namin. Kaya directly ay napaprocess agad without our knowledge. Oh, at saka- Nakakalungkot naman yun. Oo. Ben. Tsaka isa pa, sa mga farm-to-market roads, sino nag-identify na kailangan lagyan natin dito? Oo. O baka ito yung nasa yan ay- mambabatas din. Buti Yan ay naman. ganito kasi nangyari. Opo. Nagre-request sa amin yung barangay, yung mga co-op, kasama pati rin ang mga mayor, mga governor. Mm-mm. So yan ang iniipon lahat at iba-validate muna namin. Tapos after ma-validate, tsaka isasama sa network plan at doon pipili. Supposed to be from the network plan. At kung pwede nga, dapat sa isang lugar kung ang kailangan Asek, biglang nawala. Sandali Ba't Oo. ba bigla palagi Sir, may wag ka mga... mawawala. Ang dami Sandali ko lang pang ha. tanong. Oo, ako gusto ko rin tanungin. Sige, balikan natin si Asek. Balikan natin